Sa kalagitnaan ng gabi, kapag ang buwan ay naghahari, ikaw ngayon ay magkuling sa mga kababalaghang maaaring mangyari sa iyong paligid na hindi mo pipigil. Magsimulang magdasal, umusal ng isang panalangin, at bilisan mo ng tumakbo. Takbo! Takbo! Buntis ako. Ang umiiyak na sabi ni Belen kay Gerald. Akala ko ba umiinom ka ng pills? May pagkasarkastikong sagot ng lalaki. Hindi ko din maintindihan. Regular naman akong umiinom pero 2 linggo na akong delayed. Nag-check na ako kahapon at sigurado akong buntis ako. Napapailing na lang si Gerald. Yumakap naman si Belen sa kanya. Diba? Diba sabi mo mahal mo naman ako? At pakakasalan mo ako sa tamang panahon? Naawa naman ang lalaki at sinigurado sa girlfriend na paninindigan niya ang ipinagbubuntis nito. Galit na galit man ang mga tiyahin ni Gerald ay wala din silang nagawa. Palibasa ay taong simbahan ng isa niyang tiyahin kaya't hindi din pumayag ang mga ito na di sila makasal kahit sa West lang muna. Sa mga tiyahin din muna sila nakatira habang pinagpatuloy ni Gerald ang kanyang pag-aaral. Isang sanggol na babae ang isinilang ni Belen. Masayang-masaya naman ang asawa dahil babae nga ang gusto nitong maging unang anak. Alam kasi niyang magiging masinop ito pagdating ng panahon. Pero simula ng manganak si Belen ay nawala na siya ng oras kay Gerald. Sa mga gabing kinakailangan siya ng lalaki ay palagi siyang tumatanggi. Gawa ng sobrang pagod nito sa pag-aalaga sa kanilang anak. At syempre, dahil sa ibang bahay sila nakikitira, ay nakikihati din siya sa gawain sa loob ng bahay. Pakikisama sa mga tiyahin ng lalaki. Nagsimula din itong tumaba at malosyang sa dami ng gawain. At mula nang mapabayaan nito ang sarili ay nagsimulang maghanap si Gerald ng iba. Si Megan, kasamahan ni Gerald sa pinapasukang pabrika, ang naging karelasyon nito. Palihim silang nagkikita sa isang motel para magparaos ng init ng kanilang mga katawan. Palagi niyang sinasabi sa asawa na nag-o-overtime siya. Pero sa tuwing sasapit naman ng sahod, ay wala halos itong maibigay sa kanilang mag-ina. May babae ka ba, Gerald? Ang seryosong tanong ni Belen sa asawa isang gabing siya naman ang tinanggihan nito. Hindi agad ito nakakibo. Bagkos ay naggalit-galitan pa. Ano ba naman ang pumapasok sa kokote mo, Belen? Ang dami na nga nating problema, sasamahan mo pa ng selos. Ano ba namang buhay ito? Ano naman ang ibig sabihin nito? Pagalit na inihagis ng babae ang mga resibo ng motel na pinupuntahan nito kasama ang kabit niya. Bahagyang nagulat si Belen sa tunog ng busina. Mukhang dumating na ang hinihintay nito. Tumayo siya at hinila ang isang bag na nasa ilalim ng kama. Kinuha si Kim, ang kanilang baby sa crib nito at lumabas ng silid. At saan ka pupunta? Tanong ni Gerald na nakasunod sa kanyang mag-ina. Doon na muna kami kina inay. Tita, tulungan mo naman akong pigilan si Belen na iwan ako. Pakiusap nito sa 2 tiyahin na nakatanaw sa papalabas na mag-ina. Gumawa ka ng sariling problema, ikaw ang maglinis ng kalat mo. Galit na tumalikod ang isa niyang tiyahin sa kanya. Hinatid naman ng isa ang kanyang mag-ina sa labas. Nandoon na pala ang kapatid na lalaki nito at sinusundo na siya. Maghaharap pa tayo, Gerald. Galit na duro nito sa kanya. Lumipas ang 1, 2, 3 linggong di nakakasama ni Gerald ang kanyang mag-ina. Labis ang kanyang naging lungkot. Labis din ang kanyang takot na baka di na siya balikan pa ni Belen.
Kaya isang mabigat na desisyon ang nabuo niya. I'm sorry, Megan, pero kailangan na nating tapusin ito. Di ko kayang mawala ang mag-ina ko. Nakayuko nitong sabi sa babae. Pero sabi mo mahal mo ko. Umiiyak ang babaeng nakatingin sa kanya. Huwag mo namang gawin sa akin to, Gerald. Mahal na mahal kasi kita. Patawarin mo ko. Tumayo siya at tinalikuran nito. Hindi na siya nagtagal pa dahil baka hindi na din niya makayang iwan ng babae. Pero kailangan niyang ayusin ang kanyang pamilya. Hindi niya gugustuhin lumaki ang anak niyang babae na wala itong kikilalaning ama. May 3 bonding sinuyo muli ni Gerald si Belen. At sa pagkakataong ito, ay pinatawad siya ng asawa at binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Bumukod na din sila ng tirahan. Ngayon ay may kalapitan na ang inuupahan nilang apartment sa mga magulang ni Belen. Kinausap na din siya ng mga magulang ng asawa na sa susunod na gagawin niya ang mga kasalanang nagawa ay hindi na sila papayag na makipagbalikan pa ito sa kanya. Gayon din naman ay nagbanta din ang 2 kapatid na lalaki ni Belen na sa susunod ay hindi na nila mapapalampas ang pagtalikod nito sa kanyang mag-ina. Ngunit lahat yata ng ipinangako ni Gerald ay nakahandang magbago. Nadestino siya ng 3 buwan sa Visaya at doon ay nakilala naman niya si Miriam. Napakaganda nito. Mahaba ang maitim na buhok, bilugan at itim ang mga mata. Sa isa pang pagkakataon ay nabighani na naman si Gerald sa ibang babae. Sinuyo niya ang babae at di nagtagal ay naibigay nito ang kabuuan ng kanyang pagkababae. Alam niyang kahit sa maikling panahong pagsasama nila ay mahal na siya nito. Ipinakilala siya nito sa kanyang mga magulang at buong pamilya. Masayang masaya mga ito na nakahanap na ng lalaking mamahalin ang kanilang unika iha. Isang modernong pamilya ang pamilya ni Miriam at tanggap ng mga ito na may nangyari na sa kanila at handa silang maghintay sa panahong pakakasalan niya ang kanilang anak. At iyon ang isang bagay na nagpagising sa katinoan ni Gerald. Paano niya pakakasalan si Miriam kung kasal pa siya kay Belen? At hindi din niya kayang iwanan ng kanyang anak. Alam niyang mali ang kanyang nagawa. Hindi lamang kay Miriam at sa pamilya nito, ngunit maging sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Alam niyang sa pagkakataong malaman ito ng kanyang asawa at ng pamilya nito, ay di niya makakasama pa ang kanyang pamilya, higit pa ang kanyang anak. Iyon na ang katapusan ng kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Isa na namang mabigat na desisyon ang kailangan niyang gawin. Alam niyang masasaktan kung sino man ang hindi niya pipiliin, pero kailangan niya magdesisyon. Patawarin mo ko, Miriam, pero may pamilya ako sa Maynila. Maang na napatingin sa kanyang babae. Di nito napigilan ang mga luhang sunod-sunod na pumapatak sa kanyang mga mata. Akma niyang yayakapan ito nang tumayo ito at tumalikod. Tumayo sa may bintana. Naglakad si Gerald palapit sa babae. Hindi niya maintindihan pero parang humihingal ito. Umaangat baba kasi ang balikat ng babae. Mabilis niyang nilapitan ito. Iniisip niya na baka inaatake ito ng hika. Pero laking gulat niya nang biglang humarap ito. At kakaiba na ang itsura. Namumula mga mata. Humaba ang mga kuko at tinubuan ito ng pangil. Umuungol itong nakaharap sa kanya. Miriam, ano bang? Hindi niya na naituloy ang sasabihin. Dumating pa ang ibang mga kaanak ni Miriam. Nakatayo sa bandang likuran niya ang tatay at nanay nito. Pareho na nila ang wangis ng babaeng kaharap. Galit na galit ding nakatingin ang mga ito sa kanya. Tumutulo pa ang laway sa mga bibig nito.
Pinaligiran din siya ng mga kapatid ng babae. Lahat sila ay galit na galit sa kanya. Patawarin mo ko, Miriam. Parang awa mo na. May mga anak ako at mahal na mahal ko ang asawa kong si Belen. At ako, ano lang ako, Gerald, para usan mo. Isang pampalipas ng oras habang nandito ka sa Visaya. Galit na galit nitong sabi na may kasamang pag-angil. Ako na ang lalantak dyan. Galit na sabi naman ng kuya nito kay Gerald. Hindi. Sa akin dapat managot ang lalaking lumapastangan sa aking anak na dalaga. Humakbang palapit ang tatay ni Miriam kay Gerald. Hinablot ang paa nito at pabalibag na hinarap sa kanya. Galit na galit ito. Lumapit din ang mga kapatid ni Miriam at kinalmot siya ng kinalmot. Sigaw ng sigaw si Gerald. Puro dugo na ang kanyang katawan, pati na ang kanyang mukha. Galit na galit ang mga ito sa kanya. Nakatanaw lang sa kanya si Miriam. Nakatitig sa ginagawa sa kanya ng pamilya nito. Nagmamakaawa siya. Nakikiusap. Pero wala itong ginagawa upang tulungan siya. Ano ang gusto mong mangyari sa lalaking ito, Miriam? Nakatitig sa kanyang babae. Ito na yata ang katapusan niya. Hindi na yata niya makikita ang kanyang asawa at anak. Parang awa mo na, Miriam. Maawa ka naman sa pamilya ko. Sa anak ko. Mahal na mahal ko sila. Minahal din naman kita pero may nauna na sa buhay ko. Sa puso ko. Patawarin mo ko, Miriam. Patawarin mo ko. Isang matalim na titig lang ang pinakawalan nito sa kanya bago niya ito lundagin. Gerald? Gerald, ikaw ba yan? Humahangos na binuksan ni Belen ang gate ng bahay. Napayakap si Gerald sa asawa pagkabukas nito ng gate. Sira-sira ang damit ng asawa. Wala itong suot na tsinelas at puro sugat ang mga binti, braso at maging ang mukha nito. Ilak mo ang gate. Dali! Bakit? Ano bang nangyayari? Huwag ka nang magtanong. Ilak mo ang gate. Mabilis na sumunod si Belen sa inutos ng asawa. Binalikan niya ito at inalalayang makatayo. Ang anak natin, si Kim. Kanina pa siya tulog. Ano bang nangyayari sa iyo? Si Gerald na ang nagpinid ng kanilang pinto pagkapasok nila ng bahay. Matapos ay umupo sa silya at humingi ng tubig sa asawa. Heto, uminom ka muna. Hinintay ni Belen na matapos itong uminom. Inabutan niya din ito ng isang basang bimpo na ipinampunas ni Gerald sa kanyang muka, leeg at braso. Sinundan naman ni Belen ang pagpunas ng antiseptic sa mga sugat ng asawa sa kanyang braso, sa binti. Napapaigtad pa ito sa hapding nararamdaman. Ano bang nangyayari? Saan nga ba siya magsisimula? Kaya ba niyang sabihin sa asawa na niloko niya itong muli? Kaya ba niyang tuluyang mawala ang kanyang pamilya? Nagugutom ako. Ano ba yung masarap na naaamoy ko? Nagpasinghot-singhot pa ito. Papa! Papa, nandito ka na! Tumakbo pang palapit si Kim sa kanyang ama. Niyakap ito. Alam na niya kung ano ang naaamoy na masarap. At sa isang iglap ay nagbago ang kanyang anyo. Tinubuan siya ng matutulis at mahahabang mga pangil. Namumula na ngayon ang kanyang mga mata at nagsitulis din ang kanyang mga kuko. Hindi na napigilan ni Gerald ang gutom. Ang gutom na tinitiis niya mula nang pakawalan siya ni Miriam at ng pamilya nito. Pinalaya siya at hinayaang makapiling muli ang pamilyang kanyang
pinakamamahal. Belen, Kim, patawarin niyo ako. Patawarin ninyo ako. Kasunod nito ay ang walang humpay na panaghoy ng isang halimaw, ng isang bagong yanggaw. Hanggang sa muli, paalam.